composition? Well, it's up to them. As sila rin naman lagi nagsasabi na yung impeachment process is more political than legal, which is also wrong. Because in the decision of then by Senior Associate Justice Marvick Leonen, Wala eh. Habang nanonood ako kahapon, tingin ko nga ako kung meron talaga magdi-dispute no sinabi ninyo. Wala nga eh. Kasi sila nasa matagal na industriya san eh. Yes. Magandang morning and happy Saturday everyone. Nandito na naman tayo nagbabalik. At syempre marami tayong pag-uusapang mga bagay-bagay. Oo, at happy birthday nga pala kay Tatay Digong. Oo, balik tanaw tayo. Ngayon yung araw na talagang dapat maging happy si PRRD dahil ngayon ang araw ng kanyang kapanganakan. Pero, minsan nakakabuwisit na rin eh. Alam niyo yun, umabot na siya ng ilang taon. Isang taon na, mahigit. March 12 o 11, kung ako ay nagkakamali, correct nyo na lang po ako, dinala siya sa dahig. So ngayon, ano ang aksyon ng gobyerno? Wala. Oo, ano lang sila. Patay mali siya. Wala silang ginagawang aksyon dahil sila ang nagpapunta. Sila ang dumakip kay Tatay Digong at dinala doon. Ano ba ang usapin dito? Sino ba ang dapat sisihin? Sino ba ang dapat singilin dito? Eh, alam nyo na. Pagdating ng tamang panahon, pag upo ni Bibisara, singilin ang dapat singilin. Ikulong ang dapat ikulong. Dapat ganyan din ang gagawin ni Bibisara. Isang presidente ang nagbigay sigla, bukod tangi si PRRD lang, ang nagpasaya, nagpabilib sa mamayang Pilipino dahil dito sa kakaibang ginawa niya sa Pilipinas. Isipin nyo hindi pa siya tumatakbong pagka-presidente, kilala na siya sa buong Davao. Kaya nga nung nabalitaan ko, natatakbo si PRRD bilang Pangulo ng Pilipinas, wala nang alinlangan. Duterte. Yun. Tapos ito, ano bang sinimulan niya? Bill. Ano pa? Inayos niya ang Mindanao. Hindi niya initseperang taga Mindanao at Visayas. Naging pantay siya. Ano pa? Yung mga bagay-bagay na dapat pinagpapatuloy ng administrasyon ngayon, build project, yung continuity, yung pangako na napako, puros kasinungalingan na. Ayun. Balik tanaw lang tayo dito kung ano nagawa ng isang napakagaling at mahusay na presidente. Nag-iisa lang yan. Kaya tinitingala yan kahit sa ibang bansa. Pasok natin. Balik tanaw tayo Alalahanin natin kung ano yung mga... Ikaw ba, may naalala ka ba kung ano yung nagawa ni Tatay Digong? Sa iyong kalaman, ano yung mga bagay-bagay na naaalala mo nung nanunungkulan at presidente pa si Tatay Digong? Andyan ang comment section. At kung gusto niyo sumali sa ating komunidad, andyan lang yung join button. Isang like, isang share, o gusto tayo dyan. Ito, pasok. Kita niyo yung mabuting puso. Kita niyo. Diba? Matapang siya, may paninindigan siya, pero umiiyak siya in terms of bakit? Mahal yan taong bayan eh. Meron siya mga bagay-bagay na talagang kumikirot sa puso. Naalala niyo ba yung pumunta siya sa National Children's Hospital? Naalala niyo? Yung mga bata doon na may karamdaman. Talagang umiyak si Tatay Digong nun. I-refresh niyo yung utak niyo. Ano yung unang pumapasok sa inyo?
kapag nakikita nyo ang isang Duterte na nagpa-flash sa screen, halimbawa, ito ginagawa na rin, ano ang nararamdaman nyo? Ako, nangihinayang ako. Sobrang panghihinayang ko. Bakit? Sana yung termino niya, hindi natapos ng ganun-ganun na 6 na taon lang. Sana tuloy-tuloy. Bakit ando na tayo eh? Ando na tayo. Yung kinuha na natin yung mga pagbabago, ando na tayo. Ay itutuloy na lang. Wala, nalihis na naman. 'Di ba? Ano yung ginawa ni Tatay Digong dito sa gobyerno na hinawakan niya? Walang dorobo. Pinagsisibak niya yung mga dorobo. Walang magnanakaw. Ah. In terms naman sa mga kaligtasan, lalong-lalo na sa gabi. 'Di ba? Totoo, marami nagpapatunay. Hinahanap ng taong bayan, nasa na ba yung kamay na bakal? Ngayon ang pumalit, kamay na langaw. Anong pumalit ngayon? Wala. Walang kakayahanan. Hindi nga kaya mag-isip eh. Yung pag-iisip, nilulutang na lang. Lutang na lutang. Sayang. Tuloy. The Bible says, Yeah. there is a time to be great. Kagaya ko. Presidente ako ngayon. I do not know why. But there will always be a time that I will be nobody. And that is your to come. Usapin nga OFW, ating mga kababayan. Ano hinihiling nila? Ibalik yung kamay na bakal. 'Di ba? Ibalik niyo yung kamay na bakal. Bakit? Kung walang kamay na bakal, hindi natatakot yung mga dorobo. Sino ba ang mga takot sa mga Duterte? Yun lang yung gumagawa ng mga kagaguhan sa gobyerno o kaya naman yung mga tao na sinasabi nila, bakit? Matitinigi tao naman niya si Duterte. Mukha nyo, takot kayo kasi may ginagawa kayong hindi maganda. Yun lang yun eh. Implihan lang natin. Nasaan ba kayo nung nagdeklara si Tatay Digong ng war on candy? Asan kayo? Di ba nawala kayo? Nagpunta kayo sa kung saan bundok. Nagtago kayo. Nung natapos ang termino ni Tatay Digong, ayan na naman kayo. Nagbida-bidahan na naman kayo sa kalye. Maikwento lang natin. Ano nangyayari ngayon? Di ba? Marami na naman ang mga joldapper. Marami naman ang nyatnyer. Yung mga pumipitik ng kwintas, sikaw. Yung mga nantututok ng mga bagay-bagay na matulis. Nagsibali ka na naman sila. Yung mga ray. Hindi na natin sasabihin yung right word kasi alam niyo naman may mga rules at policy talaga na hindi pwedeng sabihin. Pero sabi ko nga sa'yo, ibalik tanaw nyo kung ano yung ginawa ni Tatay Digong na hindi nyo makakalimutan. Type nyo sa comment section. At malalaman natin yan, pwede natin ma-share kung ano-ano yun. Ako, sa akin lang, yung katahimikan, nung nanungkulan siya, yun ang pinaka-the best. Kaya ba nila yan? Kaya ba nila tapatan yung mga ganyang sobrang crowd na umaatin? Etong mga, yung sinalihan ni BP Sara na tinandem niya, kundi lang kay BP Sara, hindi mapupuno ang mga pakukus nila. So balik tanaw tayo kay BP Sara. Ngayon, ito na, nalaman na natin ang tunay na motibo ng mga bangag na ginamit lang si BP Sara para sa kanilang mga sariling intensyon. Tama, Kuya Goods. Talagang sobra ang paggamit nila sa pangalang Duterte. Hindi nila tinantanan eh. Sino nagpatunay niyan?
Pinatunayan yan ni Manong Chavit. Ako ang nagpapatunay. Ako ang kumilos para kausapin itong mga mayor. Nakakuha pa ng idea ngayon ito si Bangag. Iniikot niya ang buong Maynila ngayon. Kinuha niya ang mga mayor ngayon. Kahit kuhanin niyo yung mga mayor na yan, Las Piñas, Maynila, Makati, kunin niyo lahat ng mayor. Taong bayan magdidesisyon. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Last minute, sasabihin ko sa inyo, may titiwalag dyan sa mga kinuha nilang mayor na yan. Naalala nyo, umikot sila, nagsama-sama ang mayor ng Quezon City, ng Las Piñas, ng Taguig, ng Maynila, ng San Juan, lahat ng metro, sama-sama. Yun yung ginawa ni Manong Chavit noong tandem pa itong Unitem. Aray ka. Happy birthday, Tatay Digong. Yan ang ating sigaw. Yan ang ating, alam nyo, nakakaano talaga nakakalungkot lang. Sana yung matanda, nagre-relax na lang. Ginawan pa nila ng problema mga hinayupak na ito. Ano, malapit na ng 2028. Namamayagpag kayo ngayon, yung mga group effort kay Tatay Digong. Kilala nyo naman sila. Tandaan nyo, malapit na ho ang 2028. Abril na ho next week. Abril na ho. 4 days na lang, Abril na. Kayo naman. Kaya ngayon, sabi ko sa inyo mga kababayan, mga kasama, protektahan natin si BP Sara. Buti naglabasan ng mga galing na abogado, si Attorney Torion, si Attorney JB, Attorney Vic, naglalabasan na. At dumulog sila sa Supreme Court para petisyon na ibasura na itong impeachment ni BP Sara. Wala Walang sustansya. Pero pinagkaisahan ng mga magnanakaw dyan sa Kamara. Isang tao, ang dami nyo, 200 plus kayo. Isang tao lang ang pina-impeach nyo. Galingan nyo ng husto. Oo, para magkaalaman kayo. Markado na kayo kay BP Sara. Tsaka yung isang dyan, yung taga Cebu, markado ka na kay BP Sara. Last mo na yan. Hindi ka na mananalo. Diba? Kilala nyo yung taga Cebu na dati ay kung humimod, kala mo kahit talampakan, kahit puwet ni BP Sara, hinihimod para lang makakuha ng suporta ng mga Duterte. Yung supporters ni BP Sara at ni Tatay Digong. Kilala nyo ba yan? Makapal din ang mukha niyan . So alamin natin dito kung ano yung pinag-uusapan dito. Bakit pumunta sila sa Supreme Court? That is the primary purpose. We are not here to test because the constitutional process being observed in the House of Representatives. It is our position that there is a clear violation of the Constitution. And that is why, again, we ran to the Supreme Court precisely for the court to intervene and allocate constitutional boundaries in this burning issue that we are all dealing with today. For the second. The second question is, what if they argue that your initiative is political, given that the PDP brand is strongly reflected in your composition? Well, it's up to them. As sila rin naman lagi nagsasabi na yung impeachment process is more political than legal, which is also wrong. Because in the decision of then by Senior Associate Justice Maviclonen, while acknowledging that impeachment is sui generis, sinabi rin doon malinaw that it is not exclusively political but rather a play of both legal and political. And we come here, I personally, I speak for myself, again, to try to strike down the unconstitutional process being observed in the House of Representatives. And secondly, to put a stop, to put a break, pero muna, dito sa wanton waste of public funds. The people are already hard up. Our public coffers are already bleeding. Nauuwi sa corruption and they are busy with wanton waste of public funds.
and public resources. That is my reason for joining as one of the petitioners. If I may add, no, para maintindihan po ng ating mga kababayan, pinahid po namin ito kasi kung tingnan mo kahapon yung ginagawa ng mga congresspersons natin, nakakaloka na talaga, nakakaloka na. Bakit nakakaloka? Well, it has become a fishing expedition. The House Committee on Justice is supposed to limit itself in accordance with what is stated and contained in the impeachment complaint. It is not supposed to become the investigator and the evidence gatherer for the impeachment complaint. If it lacks sufficiency in form, it lacks sufficiency in substance, it only has one direction, and that is to dismiss the case. But what Okay. Ito pag-usapan natin. Yung impeachment ni BP Sara, sino ba ang mga nag-file niyan? Sila rin. Sino-sino ba ang maglilitis? Kasi bumaba na eh. 'Di ba? Impeachment na. Sabi nila mini trial. Sino-sino ang maghihiring? Sino ang magta-trial? Itong mga unggoy na mga taga-kamara na ito, hindi rin nag-iisip, ano? Akala nyo ba, papanigan kayo ng Supreme Court? Alam na ng Supreme Court kung ano isasasabihin sa inyo. Pag ito nagkaroon ng linaw, kasi sa April 14 pa naman ata yung next na hearing. Ano ba? Baka mamaya meron, ano? Hindi natin sure, Parang, alamin natin kung ano. Basta alam ko meron pa susunod sa April 14. Pagkatapos ng mahal na araw, pag ito ay binigyan linaw na ng Supreme Court na ang angan nyo, isang tao, i-impeach nyo, ang dami-dami nyo, hindi pamumulitika lang yan. Tama naman. At saka tapos na yan ang usapin nung nakaraan eh. Ano bang binigyan din ng Supreme Court? Ibabasura lang yan. Kayo ang nagpa-impeach kay BP Sara, kayo rin maghihiring, di sang katutak na. Kaya walang naniniwala dito sa mga bakulaw na congressman na to eh. What they are doing in this case is actually conducting a fishing expedition, which to our mind should be struck down by the Supreme Court because it has become an affront to the dictates or to the contours of the powers granted by the 1987 Constitution to the House of Representatives. Kaya huwag kayo maniniwala dyan sa kangaroo court. Kaya nga sabi ng isang magaling na abogado, isang fishing expedition ang nangyayari ngayon. Bakit? Isang tao lang naman ang... Bakit isang tao lang ang kanilang gustong sirain? Sa dami-dami na naging iskandalo ng gobyerno, andyan yung mali-maleta, natatabunan na nga ng langis, krisis na langis eh. Diba? Bakit isang tao lang ang kanilang gustong tibagin? Hindi sila mananalo sa 2028 at walang tatapat sa Duterte o kay BP Sara. Napatunayan mo ba yan, Kuya Gus? Napatunayan na ho yan. Kaya nga nagkaroon ng 32 million votes si BP Sara. Dahil nung pagkababa ni Tatay Digong, akala namin isa pang Duterte ang lalaban. Hindi, napagbigyan nyo mga magnanakaw. Umamin na rin naman si BP Sara na nabudol. So walang sisihan. Nabudol tayo eh. Ang bawi na lang natin, kaya protektahan natin si BP Sara, kailangan maipanalo natin siya at syempre kung sino yung kanyang mga senatorial slate. Yan ang laban natin. Huwag niyong sasayangin ang pagkakataon na to dahil kung ang haba-haba nila nagnakaw sa gobyerno, itong mga dorobo, di ba? Tapos, sasayangin natin ang boto natin. Diba? Iboto natin ang Duterte. Kung sino man yung mga mabibigyan ng pagkakataon na makatandem, kung sino man ang mabibigyan ng pagkakataon na makatakbo bilang senador, nakakampi ni BP Sara, iboto natin ang diretso. Si BP Sara naman ang magdidesisyon niya kung sino-sino itong mga slate niya eh. So yun ang bigyan natin. Senator Marcoleta, binahagi ang diskusyon sa pagdinig. Alam niyo kung bakit nag-walkout si Senador Marcoleta? Hindi naman sa talunan siya. Nag-walkout siya kasi sa hinahaba-haba ng usapan, walang nagsisiamin. Itong mga ulupong na ito, mga alipores na bangag. Walang nagsisiamin eh. Di tayuan niya na lang
At sasabihin niya, nadismaya siya. Ha? O, sino ba hindi madidismaya? Aminin mo ba naman doon sa mga media, sa live telecast, sa live stream, anak ng tipaklong, yung ahensya nila ay once a week lang nagkikita-kita at nagtatrabaho. Although work from home. Kaya ano naman magagawang trabaho nun? Ayun ang tanong ni Aling Ledesma. May magagawa bang matinong trabaho yun? Tanong lang, nagtatanong kami. Kaya nakakadismaya kahit naman doon sa ibang ahensya nagtatrabaho at sila ay buo pa ang sahod. Nung nagkaroon ng krisis, kanya-kanyang palusutan na. Senador Marcoleta, bahagi mo sa amin, paliwanag mo sa ating kababayan na ano nangyari doon, bakit nadismaya ka? Sino yung ayaw maniwala? Yung mga petroleum company, taga DOE, first time daw po nilang narinig yung sinabi yung yun. So, anong masasabi mo, Nelson? First time, Sen. Matagal na ho yung training na yan. Pero matakin nyo sa tagal ho ng industriya na ito, ngayon lang nilang may nalaman na meron pa, pwede pala makabili sa Singapore. Baka naman ang ibig nilang sabihin, ngayon lang Opo. nila nalaman na merong isa na kaya niyang alamin kung ano talaga ang presyo. Mukhang yun po ang totoo, Diba? Sen. Ano? Kasi madali namang sa ano natin ngayon, sa panahon natin ngayon, Opo, sa teknolohiya. Opo. ang pagbabalidate ng isang bagay, Real time, Sen. Mabilis. Oo. real time, Oo, tama. baka hindi baka segundo lang, makukuha mo na eh. Totoo po yun. Di ba? Lalo kung malakas ang internet. At di naman ako naniniwala na ito ay malalaking mga kumpanya na wala silang kakayahan para mag-verify doon sa mga datos na aking inihayag. Opo. Oo. Yun ang dahilan ko kaya inihayag ko na publicly. Ayun po, kayo na po ang mag-verify. Kayo na po ang mag-validate. Opo. Di ba? Makalipas. Wala namang, sana man lang may nagsabi, with all due respect, Senator Opo. Nelson Lubao, Oo. Senator Suborjaga, Mhm. I am disputing your data. Ayun, ganun sana. Oo. Di oo. ba? Para, wala eh. Habang nanonood ako kahapon, tingin ko nga ako kung meron talaga magdi-dispute no sinabi ninyo. Wala nga eh. Kasi sila nasa matagal na industriya Sen eh. Kumbaga na, Baka naman natatakot na. kumbaga sa korte kasi, biglang naglahad yung ano. Oh, yung prosecution. Your Honor, I move that this testimony be stricken of the record. Ako, oo. Hindi naman nag-oppose yung kalaban eh. Opo, oo. Oh, counsel, what would you say? Nothing. Halimbawa, Your defense, what would you say? Oo. Fiscal, Opo. No, Your Honor. no objection, Your Honor. Hindi, wala. Oo. Wala naman gano'n. Sabi ko, ako ba, nagtago ako? Hindi, sabi, ito po, Mr. Chair, ito po yung slide number 1. Ayan po. Oo. Makikita nyo po dyan, makakwenta po natin. Yan po, nakalitaw po ang price US dollars per metric ton. Oo. Kung CIF po, lagyan na po natin ng shipping cost kahit na kung minsan FOB lang ang merong shipping cost. Oo. Ayan po, translate nyo na po sa metric ton, hindi na po $1,515 na lang. Yan. Okay? Oo. Andyan na po yung map, Singapore, $1.71. Aha. Opo. Ngayon po, dahil kinonvert na po natin sa liters, tsaka po yung 60 pesos is equal to $1. Opo. So 540 plus 15 plus 1.71 times 60 divided by 1,180, tingnan po ninyo 35 pesos lang. Nako, oo. O edi sana, with all due respect, Your Honor, this is highly disputable. Yun sana, no? This is unacceptable. Kami po kanya ay inikutan na po namin ng milyong beses Oo. iyang mga tangke ng Singapore. Hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Nako, oo. Meron bang kumibot, eh? Wala, ang ini-expect ko nga, wala ang kumibo talaga Sen eh. O yun Wala nga, yun matapos nga, eh. DO, hindi niya alam. Hanggang matapos pala, oh. O, anong gagawin natin? Ngayon, kung hindi po nyo i-validate, nagtataka po ako, ba tayo nyo i-validate? Para sa akin po kasi, parang wala tayong problema. Kasi ayan po yung presyo eh. Oo. Paano po nangyari? Paano nagtaasan po? Kayo nagpasimula ng pagtataas ng presyo. Kaya po tayo nagkaroon ng parang akala mo may emergency tayo. Oo.
Kaya kung mapapansin ninyo, napansin nyo naman siguro, Opo. hindi ko alam kung saan ako pupunta na argumento eh. Kung sasama ako doon sa pinag-uusapan, anong mangyayari sa mga drivers? Anong mangyayari sa mga tindera? Yeah. Anong mangyayari sa mga farmers? Sa mga school children? Sa mga teachers? Sa lahat ng sektor ng ating lipunan? Ang taas-taas ng presyo. Eh, sinasabi ko, teka, tingnan nyo muna ito. Oo nga naman. Parang hindi muna, parang wag na muna natin pag-usapan ito. Eh, nandun na yung Manibelo, naglulupasay na, di ba? Opo. O sabi ko, Mga pasensya ka na bro. Oo. Sa harap ng iyong panaghoy. Ayaw nilang tingnan eh. Paano, Senador Marcoleta? Kumikita sila eh. Itong, bakit ayaw nilang pansinin? At saka biglaan lobo yung presyo, di ba? Wala pang isang buwan. Naging kalahati yung presyo ng langis. So, bakit nga ba? Eh, baka may nakikinabang dyan. Gawa-gawa na lang ng paraan. Pero ang sobrang naapektuhan yan, eh, mamayan at consumer. Diba? Eh, pwede naman pala tayo kumuha sa Singapore. Bakit hindi nila gawin? Eh, sigurado, eh, may nakikinabang. May nakikinabang dun. Nakita nyo ba yung bakbakan ng Ridon at na-vlog na natin to eh. Bakbakan ni Ridon tsaka ni Rufus, ano? Ang ending din ito, wala. Nagdadrama lang sila dito. Kumari, pinagtatanggol si BP Sara. Tapos, kakampirin nila. Huwag nyo na kaming lokohin. Huwag nyo lokohin taong bayan. Mga umiiksena lang kayo dyan. Baka nagpapasimpatya kayo, para mapansin ni BP Sara. Ang ending niyan, bumuto ka rin sa yes. So, usaping langis pa rin tayo. Ano ang sa pananaw nyo? Hanggang kailan na ba talaga? Hanggang kailan na lang yung ano natin? Yung langis. Yung supply na galing Russia, hanggang kailan tatagal yun? Andiyan na yung mina eh. Sa Mindanao, sa Davao. Hindi nyo pinapakilaman. Kilos-kilos na. Gamitin nyo na yung talino nyo na magpagawa. Alam nyo, maniwala kayo sa hindi. Ito sabihin ko sa inyo. Pilipino ang gumagawa ng mga planta sa Middle East, sa Europe, sa Poland. Hindi lang planta, pati power plant. Marami tayong mga galing na pipe fitter, mechanical, installer, welder, certified in engineer, mga mechanical engineer. Marami. Pilipino. Nung yung nag-OFW pa ako, halos kasama ko, majority Pilipino. Sila yung mga mag-helding na malalaking tubo. Sila. Inaabot yun ng minsan, siguro kung sobrang laki, abutin ng mga 3 days bago hinangin. Wala eh. Pilipino ang gumagawa eh. Tayo wala sariling atin. Paano? Maraming kumukontrol na magnanakaw at sila lang ang nakikinabang. Yung mga oligarch na may-ari ng mga langis, hindi na inisip. Dapat sa gobyerno na pupunta yung kita. Wala. Sariling pera. Sariling bulsa. At sobra pa sila maningil napakamahal pa ng gasolina. May adjust, may rollback ba? Kailan to? 5 hours ago. Gasoline price might fall. Talaga? Tingnan nga natin. Yung ano raw, yung presyo ng gasolina might fall. Pwedeng bumagsak. Depende sa kwento nila kung ano. Baka mamaya totoo kaya to? Round 4 na ng price adjustment sa susunod na linggo. Tataas daw ang presyo ng diesel. Pero ang gasolina, di pa tiyak kung may price hike o rollback. May report si Joseph Moro. Sigurado na raw sa susunod na linggo ang round 4 ng taas presyo ng diesel. Magkaiba ang tansya ng mga oil industry source. Merong 5 to 8 pesos per liter, meron ding 11 pesos.
Hanggang kagabi kasi tumaas ng $14.15 kada bariles ang average na bentahan ng diesel sa Mean of Platts Singapore o MOPS average na batayan sa pagtatakda ng oil prices sa Pilipinas. Hindi pa kasama sa komputasyon ng presyuhan ngayong araw. Per biyahe lang po kami. So pag wala kaming biyahe, wala kaming kita. Eh buti yung boss namin mabait, pinapabali-bali kami. Pero bali pa rin yun. Pagdating ng araw, kakaltas pa rin sa sweldo namin. Ang hindi sigurado kung tataas din ang gasolina o hindi sa parehong MOPS average kasi bumaba raw ng $4.88 ang kada bariles ng gasolina. Kaya sabi ng isang source, posible ang rollback na 1 to 2 pesos per liter. Pero ang sabi ng source sa isa pang oil company, price hike na 3 pesos per liter ang mangyayari. Grabe, no? Oh, wala nang solusyon. Ang paliwanag ng Pangulo ng Pilipinas kahapon, kanyang interview, meron na paparating at dito i-refine. Mas mura. Anak ng tipaklong. Yun ang kanyang paliwanag. Pero sa usapin na ano ang gagawin mo para mapababa ang presyo ng langis, takbo ang mama. Iniwanan ng media. Galing ng Pangulo. Kung ikaw umabot sa video natin to, hanggang sa muli, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at sabihin nasaan ka na. Para alam natin kung saan umabot. Hanggang sa muli, bye-bye, bye-bye.